Mga dilawan, isa-isang nagtatahulan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan, no? Matapos nga ang napaka-intense na dinaluhan ni dating President Duterte na hearing sa Senado kaugnay ng EJK at reward system ng drug war ng kanyang administrasyon mga kababayan, ay isa-isa na ngayong nagtatahulan ang mga dilawan tulad ni Trillanes, Chis Escudero, Ping Lacson at marami pang iba mga kababayan. At ayon pa nga sa sausaw nitong si dating Senador Ping Lacson mga kababayan, Senate was invalid by former President Duterte. Nagpapatawa ba itong si dating Senador Ping Lacson mga kababayan? Paano naging invaded ang Senate? Sila nga itong nangangatong na mabigyan ng panahon ni dating President Rodrigo Duterte para sagutin at umattend sa kanilang hearing, no? At para masagot ang mga katanungan sa Senado. Tapos ngayon sasabihin, invaded? Hindi po ata invaded, Mr. Ping Lacson. Baka conquered dahil nasupalpal silang lahat ng harapan sa mga sagot at banat ni former President Rodrigo Roa Duterte. Lalong-lalo na itong si Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Ito mga kababayan ito ang statement ni Ping Lacson. Ayon kay Ping Lacson mga kababayan, no? Yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name, Risa Hontiveros. So, pinupuri nitong si dating Senador Ping Lacson itong si Risa Hontiveros mga kababayan, at ayon sa kanya is in-invade or sinakop daw ni dating former President Rodrigo Roa Duterte ang Senado mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Kasi sa akin mga kababayan, baka conquered, no? Nilamon silang lahat sa karisma pa lang sa aura ni dating President Rodrigo Roa Duterte, no? Buong sambayan ng Pilipino nanood dito sa Senate hearing. At yun nga mga kababayan, supalpal itong si Risa Hontiveros at etong mga dilawan na mga kakamping o mga kakampi ni Senador Risa Hontiveros ay pinupuri itong senadora at dinidegrade itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. At eto pa mga kababayan, nakisawsaw din itong si dating Senador dating Senador Trillanes mga kababayan. Pinuri din niya ang kanyang kapwa dilawan na si Senador Risa Hontiveros mga kababayan. Ayon sa kanya, the only bright spot in yesterday's Senate hearing was Senador Risa's standing up to the evil dots. Ito, sabi niya, evil dots daw. So, tinutukoy niya dito si dating President Rodrigo Duterte. Yan ang leader, matapang, matalino, magaling, #Risa na. Saan doon? Saan banda ang kabayan, no? Saan ba banda itong pinagsasabi nitong si Trillanes, sumasawsaw na naman mga kababayan, no? Kahit saan, kahit anong, kahit sinong nakaupo, sinasawsawan itong si Senador Trillanes mga kababayan. At eto pa mga kababayan, dinigrade ni Senador Chis Escudero si President Duterte at sinabing hindi daw umano bumaba ang crime rate noong panahon ng administrasyong Duterte mga kababayan. At sinabi niya kaya lang naman daw ito bumaba dahil pandemic nung panahong yon nung administrasyon ni dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Pakinggan natin itong kanyang mga statement. Testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para in-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Due process daw mga kababayan. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emotional siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun na ako. Lahat naman siguro tayo, ganun eh. Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayong lahat, pag may nakitang masama din daw ang patay, loob nitong si ginahasa, Escudero pag may mga minutulate ganun na mga bata, kababayan. o sino mang babae, o lalaki, o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Pero yun ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro,
sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno hindi nilalagay sa kamay niya ang batas, dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gaano man kasama, gaano man kabigat sa dibdib natin. Dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan nito. May isa pa ako nais talakayin. Ito ha. Ayon Pakinggan yung mabuti mga kababayan, no? Ito na yon. Ito na yung sinasabi ni Senador Chis Escudero na hindi di umano bumaba ang crime rate na noong administration ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Makinig kayo mga kababayan. Yun sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre sinasubmit sa LBRMO ng DILG yan kada budget deliberation. So Yung crime index, sir. ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. Ayan na, kinuha July doon yung 1, report. 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024 para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang 2 taon lang, Hindi daw kaya tandaan pwedeng nyo, i-compare sinimula mga ng war kababayan on dahil drugs pandemic. 2016 pa lamang. Anong date ng memorandum? Nung double barrel? July? July 2016. O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga, sir, kasi. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. So ayon kay Senador Chis Escudero mga kababayan, yung mga patayan di umano na alleged EJK mga kababayan, no, yung mga napapatay na mga nanlalaban ay kailangan daw bilangin din umano yun para kaya hindi umano bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas mga kababayan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Extrajudicial killing nga, it's a crime. So para dinenounce or denigrade at pinasinungalingan ni Senador Chis Escudero yung claims na bumaba ang crime rate. Agree ba kayo dito mga kababayan? Comment mo yan dyan sa comment section. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. So they are claiming daw na mas safe, no? Nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time ni Duterte. Dami ng kesa patayan. ngayon. Yun ang sinabit sa amin. Pina-check ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon. Naku po, sinabi pa nito, tumaas pa daw nga ang crime rate noong panahon ng administrasyong Duterte mga kababayan. Nagpapatawa ata ito si kahit naman siguro ikaw mga kababayan, no, ang experience mo ba doon na safe ba? 'Di ba? Kasi ako mga kababayan naging safe talaga at saksi ako sa mga pagbabagong naganap, no? Kasi noong eleksyon pa lang ay sinabi na ni President Duterte pag siya ang napiling presidente ay tutugisin niya talaga ang mga durugista, mga drug lords para na sumisira sa mamamayang Pilipino mga kababayan. At yun nga nung nahalal itong si President Duterte na landslide pa mga kababayan, first in the history of Philippine election na ni-landslide itong kalaban ni dating President Duterte. At yun na nga mga kababayan, no, damang-dama natin ang pagbabago sa buong termino nitong si dating President Duterte. Ewan ko na lang kung bakit nasasabi ito ng mga anti-Duterte na hindi di umano bumaba ang kriminalidad. Kung totoo nga ba yun? Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alam nga namang hindi mo bilangin yun.
na mas tahimik ng panahon ni... Marami pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics Kung yun- na sinubmit sa amin noong mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, tumalakpak pa nga, tumatawa, every mention ng mga mura. How do you feel about that? Actually, sino ba yung nasa gallery? Hindi ko alam eh. Siguro. So, baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. I mean sir, yung nalo-normalize. Which is not good. Ulitin ko, sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sang-ayon ako at tama at kinatigan naman ng chair, si Senator Risa, sa kanyang pinoint out kahapon na wag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, Amor. Sir, pag under oath po ba, pag under oath po sir, ano po yung implications ng laban bawi sa mga statements? Kasi for example, si former President kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So ano pong implications nun? Ang sinabi niya, hindi daw mga pulis. Kung narinig ko ng tama. Mga gangster. Ang sinabi niya, wala daw reward. Ang sinabi niya, mga gusto lang talaga pumatay, kung naalala niyo. Opo, sir, may sinabi din po siya medyo mas late pa na parang hindi naman death squad, basta alam ng tao na andyan ako. Parang may mga gano'n na vague na hindi medyo naman- pagbawi. I don't think it's vague. Remember, Yan mo. kung gagawa Tingnan mo mga babayan, no? Hindi daw naniniwalang vague dito or joke or ano ni President Duterte, mga kababayan, no? So, tinutumbok talaga nila kahit alam naman natin mga kababayan na itong mga dati pa, ganyan na talaga si President Duterte kung salita, magbigay ng statement, mga kababayan. ka ba ng sindikato, papangalanan mo ng crime syndicate? Kunyari, Mayan Crime Syndicate, yun ba talaga? O gagawin mo Paragon? Ayaw niyo ba, sir? Na kunwari lang. Di ba, tatawagin mo bang crime syndicate yon? Tatawagin mo bang death squad yon? Eh, sir, siya Hindi. sabi. Hindi. Tanong yon. Kaya di ba tinanong din, si Senator De Lima tinanong mismo, yan ba talaga ang pangalan? Ang sagot ay, hindi ko alam. So, yung death squad is a characterization. It's not a name. So, nung tinatanong marahil siya, ulitin ko pinungunahan natin mga sarili, magandang basahin nga na walang emosyon eh. So, pag kinakarakterize na death squad, baka sabihin niya, hindi. Kasi, di ba, hindi naman death squad ang tawag doon. Tingin mo ba, manggagaling sa kanila yung pangalan na Davao Death Squad, kung meron nga? Tingin mo ba, pag nagmi-meeting sila, may tarpaulin sa likod na nakalagay, Third Convention of DDS. Hindi naman, di ba? Sir, meron isa doon pinatay. Hindi naman siguro, di ba? So, when he was being asked, So ayun mga kababayan, no? Pino-point out talaga nila at pinagtulungan talaga nila itong si President Duterte, no? At ayun nga dito kay Senator Chis Escudero ay hudyat na ito para makasuhan si President Duterte at inaantay niya lang niya yung transcript ng Senate hearing kahapon, mga kababayan, at yun nga ay basihan di umano dahil lahat ng mga sinasabi ni President Duterte doon sa Senate hearing ay under oath, no? So baka kasuhan di umano ayon sa kanila itong si President Duterte. So anong masasabi mo dito, kabayan, no? Share mo lang yan sa comment section para ating mapag-usapan yan sa next video na ating i-upload.